So ayun mga brad, dito tayo ngayon. May nagpuntang ka-grabis natin si Jeremy. Unang dala niya sa akin nito, nag-check agent daw siya, tapos tinesting ko yung motor niya. Medyo hindi na nga maganda yung takbo at lagi siya nag-check agent. Ngayon tinayo ko na linisin namin yung panggilid. Ngayon tapos na namin linisin yung panggilid niya. Ngayon yung throttle body, nagtataka ako doon sa throttle body niya. Sabi niya, pinalitan daw ito ng kasa kasi nagkaroon siya ng problema nung saan ka bumiyahe nun? Ayun, bumiyahe sila ng Mebisia, tapos nasiraan siya, ayaw mag-start. Yun, ayaw daw mag-start. Ngayon, buti na lang, meron tayong mga ka-riders na tinulungan siya, tinulak siya hanggang Bulacan. Tapos nung pagdala niya sa kasa, yun, binaklas daw tong kaha, buong kaha, binaklas, no? Buong kaha, no? Tinanggal, tapos pinapalitan sa kanya tong throttle body. Bali hindi na original na pang Grabis to eh. Pang M3, no? M3. Magkano bili mo rito? 2.3. Yun, bumili siya ng throttle body kasama ni manifold 2.3. Kaya gumastos siya ng 2.3. At ngayon medyo nag-check agent nga, tapos medyo masama ang andar. Ngayon tapos na namin linisin yung panggilid, no? Pati ito, nalinis ko na itong throttle body niya na pang M3. Ngayon, nung pagbukas ko, nagtataka lang ako kasi inalis na yung mismong jack. Kung napapansin nyo yung sa inyo, yung sa mga motor nyo, mayroon pang jack na kulay puti ito eh. Yung sa kanya, siguro nag-troubleshoot yung taga-kasa. Huwag na natin i-mention kung saan kasa yan. Ganito ginawa niya, oh. Tignan niyo naman ginawa. Ngayon, binaklas ko na to, nag-uumido. Baga, alam niyo yung umido na parts ng electrical pag kayo naglulus. Yan, may parang puti-puti siya. Bali, nakatap lang siyang ganun. Ewan ko, ba't kinalas nila to, no? Samantalang pinapalitan nila ng throttle body. Ibig sabihin, mga brad, kaya ko lang naman i-share to para ma-alerto din kayo. Ang parts ng motor kasi natin, may electrical tsaka may mechanical. Ngayon, nagtataka ako, nagpalit na sila ng parts pa rin ng mechanical do eh. Tapos gumalaw pa rin sila sa electrical. Yun lang, kaya ako share para maging alerto tayo na kahit pa paano meron tayong idea. Kung medyo hindi tayo panatag dun sa gumagawa, pwede naman natin i-second opinion o ilabas mo na, wag ituloy, i-atras. Mag-second opinion kayo sa mga ibang mekaniko. Ito yun, siguro ayusin ko na lang to. Hihinangin ko na lang. Ang balak ni brother, bumili ng original parts para maibalik sa dati. Anong oras na rin ngayon, kaya igagawin namin ngayon na muna, remedy, hihinangin ko ng maayos para hindi mag-loose. Tsaka tignan nyo lang, eto, nakabuka. Ibig sabihin, pagka nag-car wash o umulan, papasukin yung magneto nya. Kasi itong tatlong wire na to, parts to ng charging system natin, mga brad eh. Ibig sabihin, gumalaw siya sa electrical. Baga, nagkaroon ng differential electrical niya. Kaso lang, ang pinagtataka natin, pati yung throttle body, pinapalitan. Ayun, di ko alam mga brad kaya ko lang share to para at least maging may idea rin kayo. Maski si kasamang brother hindi rin niya alam kung bakit nagkaganon. Kitang-kita naman, binuhol yung kaya nag-check agent siya kasi hindi inayos. Okay na sana palagay natin dito nga sira, dapat man lang inintak yung pagkakano para hindi na problema si brother. Gumastos na siya tapos yun pa rin ang problema, para na doble lang yung gastos niya. So ngayon mga brad, ko lang to siguro, i-intak ko yung pagkaka-welding, be-weldingin ko to, hihinangin. Kakabit ko lang muna tapos balikan ko kayo. So ayun mga brad, bali na okay. Naayos ko na yun sa may yung papuntang magneto. Hininang ko siya tapos nilagyan ko siya ng tube. Tapos ininit.
Ito yung wire na yung kanina. Ngayon okay na siya. Ngayon meron na naman ako natuklasan. Ito naman yung sa sensor ng ito yung pinaka nakakonect sa throttle body na ito siya. Dito siya nakakonect. Ngayon inalis din nila. Ano rin inalis. Makikita mong ginalaw din nila. Iba na yung wire. Tapos binuhol lang. Ayan, kung makikita nyo, binuhol lang siya. Ngayon gagawin natin, ipaparehas, total bukas na. Time check natin, alas 7 na. Nag-umpisa kami, 5. Ayan, tignan nyo kung anong ginawa. Siyempre sa kakatagtag mo, itong binuhol na nila na to, maglulus pa rin yan. Kaya ngayon, total nakabukas na, ay aayos na rin natin. Idadamay na natin to. Kaya Brad, huwag ka mag-alala, hindi dagdag presyo to. Ayusin lang natin, ilalagay lang natin sa tama itong mga pinaggagawa. Para nang sa ganun, medyo ma-satisfy ka doon sa pagpapagawa mo sa akin. Tsaka sa pagdayo mo sa akin, ma-satisfy ka. Ayan, tanggal ka agad oh. Ayan, sinasabi ko mga Brad. Kaya obligadong tanggalin talaga lahat. Taklasin ko to talaga lahat. Yun ang kailangan eh. Ito, doktong. Yung dulo nito, nakabuhol lang din. Para makuha rin natin yung color coding nitong sa sensor niya. Kaya obligadong tanggalin talaga natin. Kaya yun mga Brad, babalikan ko ulit kayo na yun. Mamaya, pagka okay na to, ayusin ko lang muna. Kaya nga pala namin ginagawa to kasi nagkaroon siyang diferensya. Dinala niya sa kasa, tapos ito ginawa. Kaya inaayos muna namin. Kaya balikan ko kayo mamaya. So ayun mga Brad, bali isang wire na lang ang tatapan natin. Mahinangin. Itong kulay yellow. Para dito sa yellow na to. Bali binago natin no, mga Brad. Bali hinilang natin. Dahil ito, ayan, tanggal kagad. Siguro naman sa tag mo mawala ng contact to pag hindi natin hininang talaga. So isa na lang to mga Brad, isang wire na lang ang kinakabit natin makakaraos na, tapos na. Bali dinamay ko na kasi useless kung pabayaan ko lang na naka-bull yung wire niya, hindi intact yung pagkaka-connection. Pati yung trabaho ko magkakaroon ng diferensya, siyempre babalik siya sa akin. Kaya ginawa natin, dinamay na natin tong wiring niya para nasa ganun wala nang maging problema si brother. Sana nga no, kasi sa pag-iimbestiga ko masyadong talagang binulat-lat lahat ng wiring niya. Ayan, nakita nyo naman binulat-lat kada isang wire. Siguro tinesting sa pag-iimbestiga ko lang para ako lang may opinion nun sa pag-iimbestiga ko, lahat binulat-lat. Kasi may mga cut, may mga sugat siya. Siyempre, pag nagte-trace ka, susugatan mo yung wire para ma-tester mo, di ba? So, ganun ginawa nila. Sinugatan nila yung mga wire para mag-check kung buo nga yung wiring na yun, buo yung wire na yun. Kaya, nagkaroon ng puro putol yung wire ni brother dito. Kaya ngayon, binago natin lahat ng mga binuhol lang, ginawa natin, hininang natin ng maayos. Parang sa ganun talagang intact yung pagka-connection niya. Hindi siya maglulus. Tapos lalagyan natin ng tube, na sinkable tube.
Bali ito nga pala, yung dinala niya sa ano, no, sa kasa. No? Hindi na natin sabihin kung saan kasa, no? Sa kasa, maraming kasa. Ngayon mga brad, maging leksyon sana, no? Kasi pwede naman kayong mag second opinion kasi motor nyo to eh. Dagdag idea na rin sa mga bago nating kasamahan dyan na nakagrabe. Hindi ko na makita. Na pag nagpagawa kayo, pwede kayo magtanong sa gumagawa. Katulad ako, pwede ka magtanong sa akin kung para saan ba yan. Nang sa ganun malaman mo kahit wala ka idea doon sa ginagawa ng mekaniko. Magkaroon ka ng kung tama ba yung ginagawa niya. So ayun, natin, hinang natin. Basta magtanong kayo, walang masama sa pagtatanong. Dahil sa pagtatanong, doon kayo makakakuha ng kaalaman. Doon kayo makakakuha ng kaalaman sa pagtatanong nyo. Hindi mo sa mga tanong. Kaso lang sa kasa, pagkaalam ko, hanggang labas lang ata kayo no? No, brother? Pagka nagpapagawa, no? Hanggang labas lang, dudungawin nyo lang yung motor, no? Yun ang mahirap sa kasa, no? So ayun, napalitan na natin yung wire. Ayan, i-tape na lang natin, tapos testing. So ayun mga brad, bali na ayos na yung wiring niya. At naikabit na rin natin yung throttle body niya. Ngayon ang adjust ko rito isang ikot lang mga brad. Pero nung bago ko siya lilinis at kinalas tong mismong adjustan na to, bali 3 ikot siya. Ngayon binalik ko sa standard na ikot, isang ikot lang. Ngayon tetestingin natin kung kaya niyang umandar ng isang ikot. Pag umandar siya ng isang ikot, okay na to. Ayun, testingin natin. Ayun, kinaya niya isang ikot. Ngayon ibabalik ko yung upuan, tapos drive test namin kung nagbago nga yung takbo, tsaka yung tunog. Yung tunog medyo nabawasan talaga yung ingay, nabalik sa dati, no? So ayun, nakabit na yung upuan. Ngayon, tatanggalin na lang namin yung check engine. Ayun, check engine, naka-check engine siya. Bali, tatanggalin na lang namin. Pakiwang boss. Ayun, bali, kinonekta na natin tong OBD2. Para dun nga pala sa mga nagre-request, no? Bumili sila nito, hindi nila magamit. OBD2, tapos OBD2 3-pin socket. Ngayon, nakakonekta niya siya. Tapos punta lang kayo sa sa setting. Tapos sa setting, sa Wi-Fi. Ngayon, pag Wi-Fi, makikita nyo, Wi-Fi OBD2, click nyo lang yan. Pag click nyo, connect nyo lang. Ayan, pagka-connection na siya, ayan, connected na siya. Punta naman kayo dun sa apps na in-install nyo. Ito siya, car scanner. Pagka pindot nyo ng car scanner, ayan, bali mag-select siya. Ayan, tayo lang natin. Yun, magko-connected na siya. Ayan, naka-on yung nyo, pinaka-switch ng motor. Ayan, connected na siya. Tapos punta lang kayo dito sa Dion.Strobol. Ayan, pagka punta nyo dyan, makikita nyo rito. Sa kailangan naka-on. Tutok mo dito. Ayan, naka-ilaw siya. I-clear nyo lang siya. Ngayon kaya siya nag-check agent kasi nga naglulus yung mga connection ng charging system, naglulus. Kaya siya nag-check agent. Ngayon, i-clear nyo lang yan. Ayan, okay nyo. Ayan, magka-count siya, mawawala na. So, ayun, ganun lang mga brad. Bali, setting, tapos punta ko sa OBD2, connect. Kasi yan pinaka Wi-Fi nyo. Kasi iba nagtatanong, wala daw silang connect. Data lang ang gamit nila. Hindi kayo gagamit ng data, hindi rin kayo gagamit ng Wi-Fi PLDT. Yung pinaka Wi-Fi niya ng OBD ang gagamitin nyo. So yun, wala na, testing nyo lang. Tapos on, lalabas siya, mawawala siya. Ayun, wala na siya. Ayan, testing natin.
Ayan, wala na siya. So yun, ganun lang mga brad. So ayun, additional information sa ating mga kagrabis. Ayun ang battery niya, 12, 13. Ayan, nagte-13 na volts siya sa kanyang pakewak brad. Ayan, para makasigurado kayo, pwede nyong tignan yung voltahe nyo rito tsaka yung pinaka-minor nyo yung RPM. Makikita nyo rin dito. Punta lang kayo sa dashboard. Kukunin kayo sa dashboard niya. Ayan. 1,000 RPM. Okay lang siya sa 1,000 RPM. 1,150. Mga ganyan. Yan yung standard na minor niya. Ayan. Naglalaro siya sa 1,000 RPM. Tapos ang voltahe niya 14 volts. Ibig sabihin na normal charging system niya. Walang connection. Pagka pinalo mo siya ngayon, aakyat dapat siya ng 4,000. Ayan, normal lang yung ano niya. Ayan, naglalaro lang siya sa 1.5, 1.30, 1. So ayun mga brad.